handshake pa si General Acop, kulukoy din ano. Naging police general ito, pinagmamayabang niya na abogado siya at investigador daw siya. Hindi niya alam ang kinakamayan niya, komunistang terorista na gustong pabagsakin ng gobyerno at kapag nagkaroon ng pagkakataon, ay lilitsyonin nila ang mga kagaya ni Acop. Kakatayin yan. Hambog din ito si Martin Romualdez, no? Hindi niya ma-explain nung tinanong natin siya anong pinagkagastusan nila sa 2.3 billion pesos na travel expenses nila. Pinakulong niya rin ako at si Lorraine Badoy, no? Di ba? Saan ito napunta? Anong items noon? Anong ang liquidation noon by receipts? Ginawa ba niya yon? Yun ay hindi confidential fund, travel fund yun. At ginamit nila yon, may natitira pang mahigit na mga 1 billion pa na or almost 1 billion na hindi na naubos last year, inubos nila pagka-Disyembre. Travel and shopping spree sila. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Babasahin ko po sa inyo ang madamdaming sulat at marespeto pa rin na komunikasyon ay pinadala po ni Vice President Sara Duterte kagabi o kahapon sa committee chairman itong may OC. Nag-obsessive compulsive siya kay Inday Sara, si Congressman Joel Chua ng Manila District, no? Bubuksan natin po ang ating kopya ng sulat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa nangyari po sa kanyang Chief of Staff. Ito na. And then, magbibigay tayo ng analysis at iba pang karampatang opinyon may kaugnayan sa papatindi at papalubha na pang-aabuso, panggigipit na ginagawa ng mga alipores ni Marcos at ni Martin Romualdez sa loob ng Kongreso. Mr. Marcos cannot escape accountability and responsibility from this. Kasi siya nga ang dapat nagpapatigil nito sa ginagawang kabulastugan ng kanyang pinsan. Ang kaguluhang politikal, ang pag-i-instigate o ang pag-iinganyo na magkaroon ng hidwaan sa politika at magkaroon ng matinding bangayan na wala pa ang actual election day at malayo pa ang 2028 presidential elections ay ibinubunsod ng ambisyoso na ganid sa kapangyarihan na politiko na si Martin Romualdez at ng kanyang mga tauhan. So kung nasa wastong katinuan si Marcos Jr., he could have prevented long time ago this political disaster na nagaganap sa ating bansa. Kasi siya nga ang presidente. Hindi siya kailangan mangialam sa internal affairs ng Kongreso, pero kung sobra na at abusado na at nakakasira na sa political stability ng bansa at nagkakaroon na ng pagkakawatak-watak ang mamamayan dahil sa ambisyuso at maruming laro sa politika ng kanyang pinsan, kapag hindi niya ito kinukonsente ni Marcos Jr. as president, dapat makialam siya doon sa ginagawa ng kanyang pinsan, hindi sa affairs or kung papaano ang mga agenda sa Kongreso. Malinaw yon. Kaso nakikinabang siya. The more na nagkakaroon ng politikal na kaguluhan at the more na nakaka-focus doon sa panggigipit, panggugurgur at pananamantala sa mga karapatan ng mga taong bayan at pagsira sa mga political enemies nila, itong ginagawa ni Martin Romualdez at ng kanya mga parang asong ulol na mga attack dogs na mga gahaman at ganid sa kapangyarihan ng mga kongresistang hambog at abusado sa poder, the more na ginagawa nila itong mga panggigipit, ay the more na nawawala ang atensyon at focus ng taong bayan sa kapalpakan at pagkainutil at pagka-incompetent ni Marcos bilang pinuno ng ating gobyerno at ng ating bayan. Kaya nakikinabang siya. At the more na nagkakagulo tayo dito sa ginagawang panggigipit at kabulastugan ng Kongreso ni Martin Romualdez, ay the more din na nakikinabang ng pundo ang CPP, NPA, NDF at ang mga bulok at oportunistang politikong mga dilawan, kagaya nila Trillanes, Ontiveros at nila Dilima. At kapag nagkakawatak-watak ang political situation sa bansa ay nag-aaway ang mamamayan, mas lalo pong naging vulnerable na magkaroon ng krisis. At kapag may krisis, ang susulsul sa mamamayan para magkaroon ng mga pag-aalsa, pagrereklamo
towards the direction ng kanilang revolutionary program sa CPP, NPA, NDF ay sila, ang CPP, NPA, NDF, at magkukunwari silang parang mga knight in shining armor. Pero hindi tayo papayag sa ganyang gawain nila. We will not allow them to do that. Kaya tayo dapat ay magkaroon ng malinaw na pag-draw the line. So before pong analysis natin, nandito pong ang sulat na ipinadala ni Vice President Sara Duterte. Kahapon ito, November 21, kay Congressman Joel Chua. Babasahin ko ha. Honorable Joel R. Chua, Chairperson, Committee on Good Government and Public Accountability, House of Representatives, Quezon City. Dear Representative Chua, I am writing formally to request that I be allowed to stay with Attorney Zulaika T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff of the Office of the Vice President, who is presently detained at the House of Representatives for the whole duration of her detention. So kung hanggang Lunes or Martes ito, ang target na ipapadetine ng Kongreso ni Tambaluslos upon motion and operation ng kanilang attack dog na Doberman nila na si Franz Castro ng CPP, NPA, NDF, di mga 4 na araw din na nandoon si Vice President Sara Duterte sa building sa House of Representatives. Okay, pagpatuloy natin. Sabi niya, for humanitarian reasons, sabi ni Vice President Sara Duterte sa sulat niya kay Congressman Chua, I request for consideration of her situation given the following circumstances. Ito po ang binabanggit ni Vice President Sara Duterte. Number 1, as you may have already noticed during the appearance in the committee hearing yesterday, she has persistent and chronic back problem, and that often further results in migraine. Matinding sakit sa na headache, no, ang migraine. So si Attorney Zulaika Lopez ay binabanggit ni Vice President Sara Duterte na bago pa man dumating ang hearing ay nakakaranas na ng back pain, matinding back pain. Kaya worried siya sa kalagayan ng kalusugan nito. Kung kaya siya sumulat na dapat makonsidera ang ganyang aktual na kalagayan sa kalusugan ni Attorney Zulaika. So hindi ba yan ay isang very caring, very considerate na uri ng boss, ng uri ng leader na bilang si Sara Duterte sa kanyang mga staff? Kasi concerned siya eh. Hindi siya pwedeng magbaliwala at to think na pareho silang babae din, ay nararamdaman niya ang pighati at ang kagipitan sa loobin at damdamin na ipadetine ka na wala kang kasalanan. Kung hindi pinagtripan ka lang at pinagpraktisan ka nitong mga komunistang terorista at mga bulok na politikong ganit na mga aliporis ni Martin Romualdez para mag-power trip at ipakulong ka at labagin ang karapatan mo. Bilang isang tao, bilang individual, at bilang isang abogado, hindi mo kayang tanggapin yon dahil alam mo kung ano ang mga karapatan ng isang individual, ng isang mamamayan. Pangalawa, na binabanggit ni Vice President Sara Duterte, referring to Attorney Lopez, she has expressed since yesterday that she is nauseous and lightheaded. Siya po ay parang nakalutang at nahihilo dahil nga sa epekto ng back pain na nagko-connect ang nerve, resulting sa kanyang headache and nauseous situation. Number 3, she has little sleep because of fear for her security and safety. Siyempre, hindi mo alam anong mangyayari sa iyo. Hindi mo alam ano ang nangyari sa pamilya mo. Ano ang pwedeng mangyari sa iyo doon sa detention. Bagamat hindi naman yan criminal detention facility, but anything can be uncertain and anything can be possible na mayroong negative implications sa pangsiguridad mo na kapanatagan sa iyong pag-iisip. Normal yun. Naranasan ko rin po yun doon sa loob ng detention facility nila dyan sa House of Representatives. Number 4, she is not used to being alone and is worried that other detainees may cause the harm. Pwede rin po yun, or any other individual na pwede pong magkaroon ng masamang motibo. So anything can be uncertain. Kaya nga ikaw ay nagkakaroon ng ligalig
o hindi mapanatag ang iyong kaisipan at damdamin. Number 5, binabanggit ni Vice President Sara Duterte, she is still experiencing fatigue due to jet lag, nag-travel pa, and sadness about the condition of her aunt. Siguro may pinagdadaanan sa kondisyon ng kalusugan ng mahal na pamilya, nakapamilya ni Attorney Lopez, ang kanyang tiyahin. At malamang alam din ni Vice President Sara Duterte ito. Number 6, she has requested me to join her in that she may have peace of mind and can get some adequate rest. Thank you. Very truly yours, Sara Z. Duterte. Ayun. So kagabi pa po nandoon si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Kung kikita niyo ang reaksyon kaagad ni Martin Romualdez, ay sabi niya bakit siya maghahanap ng scapegoat. Siya naman ang gumastos nitong perang hinahanap natin na 125 million pesos na pinapa-explain sa kanya. Pumunta siya sa Kongreso at mag-explain siya. Hambog din ito si Martin Romualdez, no? Hindi niya ma-explain nung tinanong natin siya anong pinagkagastusan nila sa 2.3 billion pesos na travel expenses nila. Pinakulong niya rin ako at si Lorraine Badoy. No, di ba? Saan ito napunta? Anong items noon? Anong ang liquidation noon by receipts? Ginawa ba niya 'yon? 'Yon ay hindi confidential fund, travel fund 'yon. At ginamit nila 'yon, may natitira pang mahigit na mga 1 billion pa na or almost 1 billion na hindi na naubos last year, inubos nila pagka Disyembre. Travel and shopping spree sila. So sana mga resibo noon. Almost 1 billion po ang pera na yon, mga kapatid, mga kababayan. Kasi sabi nila, ang gastos lang nila mga almost 45 million lang. But the budget was over 2 billion. Oh, so sana punta ang mahigit 1 billion na pera na yon. Ang pinag-uusapan natin, last budget lang. Itong pinag-uusapan natin, liquidated na and reported na ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit. At nililinaw ng lahat ng mga abogadong nakakaalam nito ng matino ang pag-iisip, including po ang diskusyon ni Congressman Dante Marcoleta na sinasabi niya walang karapatan ang Kongreso na magbusisi ng mga audit process unless there are evidence of big-time corruption. Di mag-file ka ng kaso sa ombudsman, but let COA do the duties and functions which are designated to the agency by the law. Yun po ang dapat na gawin ni Martin Romualdez. So, malinaw po na itong sulat na ito. Alam niyo po ba na itong contempt ni Franz Castro at nito ng komitiba nila sa Tuwadcom at nila Joel Chua can be made to be overturned. Pwede po itong baliktarin ni Martin Romualdez kung siya po ay makatao at nasa hustong konsyensya. Kaso wala siya noon at matagal nang wala kasi ang ambisyon ang siyang naglalason ng buong kaisipan at puso niya. Pwede niyang ipatigil itong injustice, ang kapangahasan at kalapastanganan na ginawa ng komitiba ni Joel Chua at nila Franz Castro at mga kasabwat nila. Pa-handshake pa si General Acop, kulukoy din ano. Naging police general ito, pinagmamayabang niya na abogado siya at investigador daw siya. Hindi niya alam ang kinakamayan niya, komunistang terorista na gustong pabagsakin ng gobyerno at kapag nagkaroon ng pagkakataon ay lilitsonin nila ang mga kagaya ni Acop. Kakatayin yan. No? At ituturo, hindi niya maalam na ang tingin sa kanila nila Franz Castro na to. Kung buksan mong isip nito, ang tawag nito sa kanila kay Ping Lacson at kay Acop kasi magkakabarkada yan, mga berdugong pasista. Alam mo ba yan, Acop, kung anong tawag sa iyo ni Franz Castro? At na mga kagaya namin noon na magkakasama kami, mga berdugong pasista. So, yun, kinamayan pa niya. At pinalakpakan pa ni Calderong NPA na sinipa ng NPA at naging bodyguard dahil sa operation niya na naging bodyguard ng mga asyendero na si Boy Contempt, Boy Tapang-Tapangan Paduano. Mga kababayan, all of these evil activities ng mga abusadong ganid sa kapangyarihan at sakim sa pundo na mga aliporis ni Martin Romualdez, matitigil naman lahat yan. Immediately mapaparelease niya bilang Speaker of the House ang sino mang nakadetine.
Like sa amin, ang nagpa-release sa amin hindi man si Tambunting lang, kundi kinonsulta kay Martin Romualdez. Ang nagpa-release sa amin ni Ma'am Badoy. So, yan po ang isa sa mga dapat nating tingnan. Kasi saan ba ito patutungo? Ano ang nakikita natin dito? Winawasak po ang ating demokrasya ng harap-harapan at napaka-iskandaluso ng grupo nila Martin Romualdez, ngunit walang nagagawa, tahitahimik lang at deadma si Marcos Jr. sa nangyayaring pagwasak sa demokratikong institusyon ng Kongreso at ang paglapastangan sa mga garantiya sa batas na nakasaad sa saligang batas at konstitusyon natin para sa mga karapatan ng individual na mamamayan. Regardless kung chief of staff siya ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President or not, bilang mamamayan, mayroon pong karapatan si Attorney Lopez na dapat nirespeto ng Kongreso. Ang lahat ng ito, ng kaguluhan, ay orchestrated po ni Martin Romualdez at nila Lisa. Kasi nga evil triumvirate, Troika Syndicate. Pero sino po ang nagbibigay ng poder at konsente para mangyari yan? Si Marcos. Kailangan ni Castro ang pera na ibinibigay ni Tamba para sa next election kasi tumatakbo siyang senador kasama sa iba pang 10 or 11 na puro mga komunistang terorista na mga kadre at operatiba ng urban operations ng Communist Party. Yan dapat dinisqualify ng COMELEC yan. Sabi nila, bakit hindi dinisqualify ng COMELEC si Franz Castro? Tama. They can reason out na sabihin nila, wala pang final conviction sa Supreme Court. Under appeal pa ang kaso. That may be true, pero ang kanilang involvement sa CPP, NPA, NDF na kami ay handang maging testigo at patutuhanan yan sa COMELEC hearing, hindi kami pinatawag ng COMELEC nila Chairman Garcia ng COMELEC para mag-testify. Ang kinausap niya ang mga komunista, sila Teddy Casino, ang mga teroristang supporter ng NPA, sila Raul Manuel, sila Franz Castro, nagdialog-dialog sila doon. At mukhang pagbibigyan pa sila. Kita nyo? So, dapat po ipatigil na itong kabaliwan. This is madness. Ang ginagawa nila Martin Romualdez ay kabaliwan, mga kababayan. At dapat ito'y mapatigil. Sapagkat kung hindi, nakikita ko ang direksyon that Sara Duterte needs as the Vice President of the country to communicate to the people anong nangyayari dito. Ano ang kanyang paninindigan at ano ang dapat gawin. Dapat may patigil at ma-call out na po natin itong pangwawasak sa demokrasya na ginagawa nila Martin Romualdez. At dapat managot dito si Mr. Marcos sa kanyang pagpapabaya at pangungonsinti.